Panalo na ba ngayon? Mananalo na ba ngayon? Ba, ang sabi ko, Joy, huwag kang magpapakita ng kahit gabuhok na pagtatampo sa Barangay San Lorenzo. Kung paano mong paglilingkuran yung mga bumoto sa'yo, paglingkuran mo din yung mga hindi bumoto sa'yo. Tama ka. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na magsisi ang mga bumoto sa'yo at bigyan mo naman ng 1,000,000 pagsisisi yung hindi bumoto sa'yo dahil nakita nila magaling na mayor yung hindi nila binoto. Kaya para kanyang tanggalin. Kami naman, ang usapan namin nila Mayor Joy, 5,000 po ang magiging pondo sa bawat isang senior citizen. Aba, hindi pa nga kami masaya dyan eh. Alam niyo kung bakit? Kapag ka po, yung solar, umandar na. Yung pinamalaking solar sa buong mundo na nasa Japan. Ha? Baka po maging 7,000 pa, bawat senior citizen. Isa lang. Pagdating ng Mayo 12, matatapos na lahat ng paninira nila, matatapos ang pamimigwisyo sa atin, dahil pagdating ng Mayo 12, naniniwala po ako, panalo ang lahat ng Team BB. Si Joy, taga-Pambuan. Sabi nga niya, Kuya Eme, kahit hindi ko kabarangay ang mga taga-barangay San Lorenzo, priority ko sila. Ako naman, Joy, lihitimong taga San Lorenzo, ipinanganak dyan sa tiyan ng nanay niya, si Doktora Zamora, ang bumunot naman sa akin, dun sa banig. Nakahiga si nanay, si Kamadrona Abad. Si Aling Neneng Abad, di ba? O yun, sino dito mga pinanganak ni Kamadrona Neneng Abad? O ayan o, ang daming pinanganak dito, Joy. Kami ang lihitimong batang San Lorenzo. O, di ba? Naku po, kumusta na po kayo? Kaya kita niyo naman ngayon, saan ako nakatira? San Lorenzo. O, yung gate po ng bahay namin, San Lorenzo yun. Pagpasok sa loob, kumahanan ka, nagiging Pambuan lang. O, di po ba? At saka, alam nyo, sabi ko nga kay Joy, yung binanggit niya kanina, sa buong lungsod ng Gapan, lahat ng barangay, panalo po kami. Landslide ang labanan, tambakan, noong 2022. Bukod tanging Barangay San Lorenzo. Disgrasya tayo dito. Pero sabi ko, Joy, wag... Panalo na ba ngayon? Mananalo na ba ngayon? Ang sabi ko, Joy, huwag kang magpapakita ng kahit gabuhok na pagtatampo sa Barangay San Lorenzo. Kung paano mong paglilingkuran yung mga bumoto sa'yo, paglingkuran mo din yung mga hindi bumoto sa'yo. Tama ka. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na magsisi ang mga bumoto sa'yo at bigyan mo naman ng 1,000,000 pagsisisi yung hindi bumoto sa'yo dahil nakita nila magaling na mayor yung hindi nila binoto. Joy, nakikita ko, ayan yung mga tao. Naniniwala ako na sa darating na eleksyon, tambakan sa San Lorenzo, tayo na mananalo dito. Sila naman po, ano ba ginagawa nila? Siraan kami ng siraan. Pwede ba na 3 taong singkad, wala kang pakialam sa mga kabarangay mo sa San Lorenzo? Pagkatapos lalabas ka para siraan lang ng siraan yung tumutulong sa mga taga San Lorenzo. Magpagamot kayo sa kalaban ni Max. Sisingilin kayo. Karamihan ang siningil niya, sa akin humingi ng pambayad. Hindi naman ako doktor. Kaya sabi ko nga, hindi mo kailangan maging doktor para tumulong sa mga taga San Lorenzo. Kailangan lang maging mabuti ang puso mo at mapagmahal sa kabarangay mo para makatulong ka. At yan po ang pinapakita at ginagawa po namin sa mga taga San Lorenzo. Mahal po namin kayo. Alam ng Panginoon Diyos yan. Alam po yan. Tingnan nga ninyo, gano'ng kasarap yung harapan natin na to. Alam po ba ninyo, sinasabi nila, lalo na si Rudy Antonino, yung dating congressman,
Yan daw mga plakang po na yan, kami lang daw ang gumawa, scripted daw to. Ibinibigay lang daw namin sa inyo para basahin. Tapos, may direktor daw to, may direktor. At milyon daw po ang ginagasos namin sa mga meeting. Anong milyon? Kahit nga po piso, walang ayuda sa harapan natin na to. Kahit isang butil na bigas, wala. Nagugutom na nga sila eh. O gutom na sila, pero masaya sila. Kaya yung mga naninira dyan, eto walang namamagitang pera o bayad ang pagharap namin na to. Ang namamagitan sa amin, yung pagmamahalan at pagsuporta. Kaya mamatay kayo sa inggit. Diba? Alam po ninyo, simple lang eh. Kung ikaw lalaban ka, kinakailangan may prinsipyo ka sa paglaban. Katulad po, noong 2016. Noong 2016, lumaban akong mayor. May prinsipyo akong dala-dala. Gusto kong baguhin kung ano nangyayari sa lungsod ng Gapan. Yun ang dala-dala ko, kaya ako lumaban. Hindi ako lumaban para magkaroon ng titulo o ng kapangyarihan na maging mayor. Hindi nyo ba naiisip? Tayo po mga taga San Lorenzo. Alam po ba ninyo na yung pondo na hawak-hawak ng pamilya na aktibidad, nung sila nanunungkulan, kapareho lang ng pondo na hawak kayo ni Mayor Joy Pascual. Ang tanong ko, same amount of money, parehong-pareho lang po. Ang tanong ko, naramdaman ba natin ang pera nung hawak ng pamilya na aktibidad? Ano tayong naramdaman? O eto, simulan po natin doon sa nanay. Ayun po yung nanay, nasa may bahay. Ayun sila. Simulan natin sa nanay. Kaya daw sila lumaban ngayong 2025. Gusto daw nilang makalaya ang mga tao sa kuko ng mga Pascual. Nakakulong ba kayo? Sana nakikinig mo, Aling Bebe. Pipiyansahan ko kayo kung kayo nakakulong. Ayun ang malinaw. Tinatakot po ba namin kayo? Sasabihin niya, kaya daw siya lumaban para makalaya ang mga tao sa Gapan. Minsan sinasabi pa, kaya ako lumaban dahil sa inyo. Hindi po totoo yun. Kaya siya lumaban dahil po sa manugang niya sa mayor ng San Leonardo. Ano sabi ng mga tao sa San Leonardo? Yun ay kang manugang, inilubog ang pamilya niya. Yung kanyang mga biyanan. Kung mahal niya ang kanyang biyanan, 73 years old, nag-house to house, napakainit. Sinusulan para lumaban. O sige, tapos na po tayo kay Aling Bebe. Punta naman tayo dun sa tinalo ni Joy noong 2022. Yung doktor naman tayo. Ha? Ngayon nilabanan naman po si Max. Alam po ba ninyo kung ano ang plano niya? Yung 3,000 na binibigay po sa mga senior citizen, gusto niyang dalhin sa Chinelas Festival. Yung Chinelas Festival, alam nating lahat yon. Gagawa ng chinelas na silaki ng truck, lalagyan ng bulaklak, may kasunod na musiko, ginagawang poon, ginagawang patron ang chinelas. Nakinabang po ba magagawa ng chinelas doon? Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano mangyari, hindi mawawala ang pondo ng senior citizen na 3,000 bawat isa sa inyo. Ipaglalaban namin yan. Alam niyo bang, siya balak niyang tanggalin. Kami naman, ang usapan namin nila Mayor Joy, 5,000 po magiging pondo sa bawat isang senior citizen. Aba, hindi pa nga kami masaya dyan eh. Alam niyo kung bakit? Kapag po, yung solar, umandar na. Yung pinamalaking solar sa buong mundo na nasa Gapan. Ha? Baka po maging 7,000 pa bawat senior citizen. Tapos papangarapin niya na buhayin ng Chinelas Festival. Hindi po tayo papayag dyan. Ang solusyon dyan, ano pinag-uusapan namin ni Mayor Joy? Hindi lang po pwede ngayon. Ito po sa lahat ng lehitimo na nagpapagawa ng chinelas at manggagawa ng chinelas, pagkatapos ng eleksyon, mag-uusap-usap tayo ng Mayor Joy, bibigyan namin kayo ng kapital para hindi kayo nangungutang na pampagawa ng chinelas. Ayan po, asahan ninyo yung pangako namin na yan. Ang itim ng plano
nung doktor na gustong mag-vice mayor. Doon na lang po tayo sa sinisiraan nila. Dito na po tayo sa mistiso, pero may maputi ang balak sa mga senior citizens sa lungsod ng Gapan. Eh, Max, Vice Mayor Max Pascual na lang tayo. O, punta naman po tayo kay Doktora. Kaya daw siya lumaban. Ayaw na sana niya lumaban. Kaya lang daw siya lumaban. Gusto daw niya ipagpatuloy yung mga proyekto na ginagawa niya nung siya ay congresswoman na nahinto daw nung ako naging congressman. Ano po ba proyektong ginawa sa inyo ni Doktora? Meron ba? Iswang Joseph, yung po ang dahilan niya ngayon. Yung scholar nga lang. Nung siya ang congresswoman, ilan po ba scholar niya sa Gapan? Nung ako ang congressman, kita niyo naman, hindi ko pinapadaan sa politiko, hindi ko pinapadaan sa mga leader, rekta sa akin na nagpapalista ang mga scholar at walang limit. Hindi ako nagtanong sa mga estudyante kung sino binoto ng magulang mo at wala akong pakialam kung sino iboboto ng pamilya nyo. Ang mahalaga, mag-aral kang mabuti, walang limit kahit ilan. Scholar ni Congressman Eming Pascual, lahat ng mga taga San Lorenzo, kahit saan man sila nag-aaral. Ano po ba yung gusto nilang mangyari? Alam po ba ninyo? Wala sila ginawa kundi siraan ako na siraan. Mabuti na lang po ang mga tao marunong na. Ang mga tao po hindi na nakikinig sa paninira. Ang kailangan ng tao, resibo. Ano ang ginawa mo? At ano gagawin mo kung ikaw imuupo? Wala naman po silang masabi. Uulitin ko, kung gano'ng kalaki ang hawak na pera nila, gano'n lang din po kalaki ang perang hawak ni Mayor Joy. Hindi lumaki, hindi lumiit, wala tayong naramdaman. Bakit nila kinukontra yung lahat ng pangarap nating proyekto? Yung ospital. Ayaw nilang matuloy yan. Masama loob nila. Kasi po sinasabi nila noong 2022, imposible daw. Hindi daw natin kaya magpagawa ng ganyan kagandang ospital. Ganyan kamahal. Ngayon po, ano masabi nila? Kita niyo lahat, ano po sa bypass road, tabi ng City Hall, 3 buwan na lang, mag-uumpisa yung ospital na yan. Ayun po yung ospital, oh. Hindi po yan hotel, ha? Ospital lang yan. Ha? Ayan. Ano ba ang problema natin? Pag tayo nagkasakit, number 1 na problema, pang-deposito. Pag wala tayong pang-deposito, mangungutang, magsasangla. Pangalawang problema, pagkatapos gumaling ng pamilya natin, paano tutubusin sa ospital? Andito po, yung ospital, ayan o, parang hotel. Lahat ng taga San Lorenzo, sinisilat pa lang kayo, magpakumpay na kayo dyan, libre, wala pong bayad. Aba, yung mga senior citizen, naku Nanay Lee, pag yung silat nyo may ubong konti, ICU na kayo pumunta. Eh mahal namin kayo eh. At kahit may pera kayo sa bulsa, ha? Kahit may pambayad kayo, hindi kayo pwede magbayad dahil ito ang ospital na walang cashier. Wala po kayong babayaran dyan. Sabi nila ngayon, kung ang ospital, nandyan na. Hindi daw kayang i-operate yan. Napakamahal daw mag-operate ang ospital. Doktor, gamot, nurse, janitor, maintenance sa mga ilaw, kung ano-ano pa. Huwag po kayo mag-alala. Basta nagbukas yan, ang unang-unang pontong ilalagay ko bilang congressman, 500 milyon agad para sa ospital, para lahat po kayo. VIP ginagawa dyan. Ayaw natin na may magiging kawawa pag nagkasakit. Paano mo mararamdaman yung pagiging mahirap? Yung pagiging mahirap, kahit ka noodles lang ang kainin mo, kahit sardinas lang pwede na, sundan mo ng tubig. Pero, para maramdaman mo yung pagiging mahirap, yung meron kang pamilya na hindi mo maipagamot. Doon mo makikita ang pagkakaiba. Ano ba pagkakaiba? Ng mahirap sa mayaman. Pantay-pantay po dapat. Lahat tayo ng Diyos. Yung ospital po na yan, ang tatapos doon po sa mahirap at mayaman para po sa ating lahat yan. Diyan napunta ang pera na hindi nila pinaramdam at pinakita sa atin ngayon. Tapos po babalik sila.
Alam po ninyo, anong ginawa nila? Yung pondo ko, para tumulong sa mga may sakit, sumulat sa nasyonal sa Maynila. Inireklamo ako, bakit daw si Congressman Eming Pascual, kampanyahan na, malapit na eleksyon, tulong pati ng tulong. Tulong ng tulong. Ang nangyayari po, pinakinggan ng Maynila, ini-hold ang pondo ko. Ang tanong ko, sino na perwisyo? Ang naperwisyo taong bayan. Sana hindi nila isinali sa politika ang nanghihingi ng tulong na may sakit. Pwede ba natin sabihin sa sakit na sakit na gano'n ang datapo sa akin? Tumawa ka na lang pagkatapos ng eleksyon, paano itutulungan ko? Huwag po kayong mag-alala. Kahit na tinanggal nila ang pondo ko, kayong lahat na taga San Lorenzo, pag nagkasakit, sakot pa din ni Congressman Eming Pascual. Hindi na ako kayang tingilin. Opo. Tingnan nyo nga po yung itong Muslim, mga Muslim, mga pagda-Muslim. Hindi ko sila kilala. Lumapit po sa akin, 300,000. Kung mo taga San Lorenzo, paano ba kung talagang taga San Lorenzo lalapit sa akin? Hindi ko na po mabilang ang dami ng natulungan natin. Kaya ako po, ang payo ko sa inyo, konting tiis na lang. Pagdating ng Mayo 12, matatapos na lahat ng paninira nila, matatapos ang pamimigrisyo sa atin. Dahil pagdating ng Mayo 12, naniniwala po ako, panalo ang lahat ng Team BB. At ako po, isa lang ang papayo sa inyo. Matatalino mga taga San Lorenzo Huwag nyo na pang isipin, ang naglalaban ba yung pamilya Pascual o pamilya Natividad? Huwag nyo na isipin yun. Ang isipin nyo na lang po, yung kinabukasan ng mga tao sa lungsod ng Gapan. Isipin nyo na lang na hanggat merong pamilyang hindi mapagpagamot, hanggat may pamilyang nangungutang para ng ospital, hanggat may mga estudyante na gusto mag-aral na walang pampaaral, hanggat naging tahimik ang lungsod ng Gapan, magmula sa pinakamadaming pakayan, naging pinakatahimik tayo ngayon sa Region 3. Pag yan po inisip nyo, automatic ang boboto nyo, Team BP, kalilimutan po natin ang pamilya natin. Ako po hindi ko na dapat paalala sa inyo, ano ba ang buhay natin nung panahon nilang nanunungkulan silang mayor dito sa Gapan? Diyos ko, grabe patayan, magulo, droga, madilim. Ngayon po, aminin natin, kapag nalaman sa ibang lugar na tayo ay batang Gapan, iba ang respeto sa atin at proud tayo na masabi na tayo ay batang Gapan na hindi kayang kapakan, kahit ang pera. Alam mo, salamat po. Alam po ninyo, kami po nag-uusap, kaming pamilya. Sinasabi ko lagi, kay Joy, kami ng mga tatay ko nag-uusap. Hindi habang panahon tayo ang nanunungkulan dito sa lungsod ng Gapan. Walang poema dito. At pagka kung nakamdaman natin na ang mga taga-Gapan may iba ng gusto, ipaubaya natin sa kanila. Bigyan natin ng pagkakataon na may manungkulan na mas bata, mas magaling sa atin. Pero pinapangako namin sa inyo, yung papalit sa amin, tulungan nyo kami. Huwag nating hayaan na ang pamilya Natividad makabalik sa lungsod ng Gapan. Bawat laban po namin, hindi ito laban ng Team BP, laban po ng mga taga-Gapan. Para po walang bumalik ang pamilya Natividad. Bigyan po natin ng pagkakataon yung ibang mga kabataan naman. At pinapangako namin sa inyo, hanggat sila po ang lumalaban, hindi kami titigil sa politika para maipaglaban namin ang tuloy-tuloy na magandang nangyayari dito po sa lungsod ng Gapan. At ako po, bago po ako matapos, gusto ko pong magpasalamat ng maraming sa inyo dito sa Barangay San Lorenzo. Doon po sa pagtitiwala na ibinigay niyo sa amin. Doon po sa paghahangad ko na maging mayor.
na tinulungan po ninyo ako dahil doon nalaman natin kung hanggang saan pala pwedeng makarating ang lungsod ng Japan. Pero kung hindi po ako sumubok, hindi natin malalaman na ganyang kadami ang pera natin. Hindi natin malalaman na kaya pa natin lahat. Kaya pa lang magmula sa dilim, liliwanag ang Japan. Tingnan po ninyo, mabanggit ko ba yung plaza? Sinasabi pag sila daw po ay nanalo, sinasabi sa Kabyaw, ha? Pag sila daw nanalo, tatanggalin daw ang Ferris wheel, tatanggalin daw ang ilaw sa plaza, pati sa kalsada. Ang totoo daw po nun, ayaw na ayaw ng mga taga-Japan, yung mga pinagawa ko na yan. Hindi na daw kayo makakibo. Buti na lang po yung mga taga-Kabyaw. May nakakausap na taga-Japan. Ano po ba gusto nyo, yung dating plaza o ngayon? Dati, hindi tayo makapasok doon. Ang daming pokpok. Ang daming may sinasaksak, may hino-hold up. Hindi mo ba? Ang daming shabu. Yun daw kalasada nating ilaw. Ayaw daw ng mga taga-Japan. Ayaw nyo ba yun? Diyos ko. Alam, ba't hindi nila sabihin dito yun? Sasabihin pa. Si Eming Pascual daw po, ha? Ito sinasabi, Jael, San Antonio, Kabyaw. Sinasabi, hanggang dyan na Latino. Hindi daw totoo mabait ako. Pagka daw lasing ako, sinasampal ko ang mga taga-Japan. Abay, iharap nila kung may isa akong sinagpal na tao. Pag may naiharap sila, aatras na ako. Alam niyo lahat, magbuhat ang pinanganak ako. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi nga po ako natutong manigarilyo. Wala akong bisyo, alam mo yan. Hindi nga po ako sanay magsugal. Lalong hindi ako ng babae kahit misa. O di ba? Kaya, tapos, sisiraan lang ako ng sisiraan. Sasabihin pa po nila, yun daw pinamimigay kong tulong. Puro galing daw sa sindikato. Puro daw kami sindikato ng tatay ko. Yun daw tulong na binibigay ko sa inyo galing daw sa Pogo. Mag-Pogo ako dito, di nabisto ka ng mga taga San Lorenzo. Walang, at saka kahit saan galing ang binibigay kong tulong sa inyo, kahit pinagputahan ko pa, wala silang pakialam. Ang mahalaga, matulungan ko ang mga tao dito sa San Lorenzo. Tsaka, wala pong Pogo. Pogi lang talaga si Kong Eming. Ayan, nanonood yung mga yan. Ha? Nanonood po yung may galing yung fake account. Ayan ha. Tingnan po ninyo ha. Naglalakad sila. Nag-house to house. Tingnan nyo ginawa sa Balante. Ha? Sa Balanti po. Hindi kinamayan. Inaway pa. Hindi betong may kakot. Inaway pa. Binalikan pa yata nung gabi na pagtago lang yung babaeng inaway. Nag-house to house po sa puting tubig, nag-house to house sa Mabunga, nag-house to house sa Mahipon. Para pong ECQ noong panahon ng COVID, walang lumuwas ng bahay. Kaya ang payo ko sa kanila, kapag nakita nyo, kamayan nyo agad kaysa awayin kayo. Pero kung di pa kayo nakikita, pag istakaduhan nyo ng pinto, namligtas kayo, di kayo maaway, magkulong na lang kayo ng bahay. Ang tanong ko, ha? Eto, nag-house to house dito, hinagap nyo ba? Hindi nyo hinagap, pinagtaguan nyo ba? O mga nagsaka ng pinto, alam nyo, lahat ng barangay, ganyan ang ginagawa ngayon. Pinagsasagaduhan sila ng pinto. Ang sabi ko nga, ba't hindi nila kapain ang damdamin ng taong bayan? Magpa-meeting sila ng ganito. Walang perang involved. Makipag-usap sila sa tao. Tabi nila ang damdamin ninyo para malaman nila kung ano nararamdaman ng puso ng tao para sa pamilya nila. Ang problema, sa magpapamiting, sino pupunta? Pag nagpamiting pa sila Aling Bebet, si Dr. Ka, pupunta ba kayo? Makikinig ba kayo sa paninira nila? Sa totoo lang po, kung ako sa kanila, totoo yun ha, aatras na ako eh. Sa totoo lang, alam po ninyo, sa Mayo, eto ha, usapan kong magpapamilya at ako yung pinanganak dito sa San Lorenzo. Usapan magpapamilya, sa Mayo 12, ilang araw na lang yan. Ha? 3 linggong mahigit na lang. Boboto tayo, alas 8 ng umaga. Matatapos, alas 5 ng hapon. Sa alas 5 ng hapon,
magsasara ang presinto, mag-uumpisa magbilangan. Tandaan niyo, sasabihin ko na to, alas 6 ng hapon, pagkaka na 1 oras, pati watcher nila uuwi na 1 oras pa lang, tambakan